Pilipinas, ang oras po, 6:37. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at ako po ang nagsasolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ika-4 na sa buwan ng Enero 2024. Ayan, masaya po ang ating talakayan ngayon dahil usapang pera. Pag usapang pera, Aliyah ikatlo, syempre tayong-tayo ang mga tenga natin. Sino ba naman ang umaayaw sa pera? Lalong-lalo na kung ikaw ang tatanggap. Kaya naman tonight po, bagong episode. Pero ito po ay may kinalaman pa rin sa mga manahan. Yung tungkol doon sa mga bank deposits, ng mga namamatay na depositor. Dos Kumpanieras. So kung kayo po ay may mga kamag-anak na malapit-lapit na, or may mga kamag-anak kayo na may mga bank may mga account sa bangko, Kasi ang sinasabi po, merong isang pag-aaral na in 2021, mahigit na daw po sa kalahati ng ating populasyon dito sa Pilipinas ang kahit papaano ay meron ng account sa bangko. So that is good news, dahil ini-encourage po natin ang pag-iimpok, although hindi din naman advisable na lahat ng pera natin ay ilalagay natin sa bangko dahil kapag ka po naman na bankrupt ang bangko, meron pong limitasyon ng ating maaaring ma-recover. Plus, napakaliit kasi ng interest. So ang ilalagay mo lang sa bangko, hindi yung bilang ipon mo, kundi yung pang-emergency mo lamang. Yan. Tapos kaunting savings na kung sakasakali, meron kang gustong bilhin, kailangan mo ng cash, ay may madudukot ka. Pero ang sinasabi po ng mga yung mga financial coach, dapat po ay ini-invest natin ang pera. Ayan. Dos Kumpanieras. Yan, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda ang ating talakayan dahil ang question, paano mawi-withdraw ang pera sa bangko ng namatay na depositor? At kung sakasakali, meron tayong mga joint accounts, Sino ba ang pwedeng mag-withdraw? Automatic ba yung co-depositor natin? Pwede niyang i-withdraw yung full amount? Or kailangan pa bang isettle ang estate? Dahil ang sinasabi natin, kapag namatay ang isang tao, ang lahat ng kanyang naiwang ari-arian, real at saka personal properties ay bahagi ng kanyang estate and therefore, kailangan munang i-subject sa settlement of estate. Dos Kumpanieras. Kaya naman, gusto kong pasalamatan ang nagpadala ng suggestion na ito. Actually, special request ito. Hindi ko kilala personal, pero maraming salamat ko kay Mark Lux. Yun ang pangalan niya sa Facebook, na siya ang nagpadala ng request para talakayin natin ang topic na ito. Thank you very much, Mark Lux. Yan, sa Facebook. Dos Kumpanieras. At syempre, dahil nagpasalamat na din lang ako, magpapasalamat po ako sa libreng kape tonight. Hindi po ako nag-a-advertise. Ito ay papasko, pabagong taon, kasama na din ang pa-Three Kings at pa-New Year, pa-Valentine's Day ng isa nating suki sa ating programa, ang hindi nag-a-absent at first honors in terms of attendance, Miss Gael Enriquez. Thank you very much sa pakape at saka sa pa-sandwich. Kakainin ko yan tamang-tama, may pang-dinner na ako tonight. Dos Kumpanieras. Parang ang generous ng mga tao ngayon, kasi kahapon, meron ding anonymous sender ng Vietnamese coffee tonight. I also got the Vietnamese coffee. Thank you so much. Favorite ko pa, So maraming salamat po. At yung mga
mga nagbibigay o tayong lahat, sana po ay pagpalain tayo ngayong 2024 at bigyan tayo ng mas marami pang grasya at matuto tayo mag-share sa iba, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan. Sabi nga let's pray that we may be blessed and in return that we may be a blessing to others as well. So pagpalain tayo at maging pagpapala tayo para sa iba. Dos Compañeras. Ayan. So magandang gabi po and thank you very much for joining me tonight. Napakarami nating naka-live tonight. Thank you so much po sa panonood. Sabi niyo ay may dagdag ulit na kaalaman. Sabi ni Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, si Efrain Happy New Year din po sa inyo, Mami Belen Rivera, Miss Gael Enriquez, and of course si Charlie Portiles, si Ma'am Grace Recta, Odette Oxales, at syempre si Fiesta Mart Royal. Ay, namiss kita Fiesta Mart. Medyo matagal-tagal kang nawala. Ganyan din Fidel Aquino, si Eva Duques, and Ma'am Grace Recta, Rome Asuncion, Oscarita Jamias Recta. Ito ay magnanay pala ito. Nandito nanonood sa atin. Si Raymond Botalon and Federico Bagisi. Ganyan din si Miss Jinky Parley Andrade. Ito ay si Kabayan at Eduardo Narvaez. Yung mga iba nanonood din sa atin. Rolly Duque, dyan sa ating YouTube, nanonood sa atin dyan sa Alberta, Canada. Ganyan din si Harold Del Rosario at Maria Teresa Lazaro. Magandang gabi din po sa inyo. Nanonood sa atin sa Hong Kong. Sabi ni Miss Gael Enriquez, anak ko, lakasan na ang radyo. Maraming salamat sa iyo, Gael Enriquez. And syempre, yung mga nanonood sa atin, dyan sa Buena Vista, Marinduque, dahil nakashare tonight ang ating live sa Buena Vista Central School, Alumni Association page. Magandang gabi po sa inyo, especially yung mga teachers ko dyan. Magandang gabi. Dyan po kasi ako nag-graduate sa Buena Vista Central School. Produkto po ako ng public school. Dos Compañeras. Si Ma'am Maricel Mercado ay nanonood sa atin, si Daniel Katubay, gayon din si Moon Beats at Raymond Botalon. Thank you very much sa panonood. At syempre, pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight, ang ating live tonight sa DZRH Dos Compañeras Facebook page o kaya naman po ang DZRH News at DZRH News Television Facebook page. Live po tayo sa tatlong yan at pwede po ninyong i-share para po matutunan din ng iba ang ating talakayan tonight. Dos Compañeras. Huwag po kayong dadalawang isip na magpadala ng inyong question, especially related dito sa atin or anything related to mana, because in essence, ito pong mga bank deposits ng namatay na depositor ay bahagi po ng mana ng ng kanyang mga compulsory heirs, o ito po ay nagfo-form part of the estate of the deceased. Dos Compañeras. Ayan. So, meron din po tayong bonus question dahil meron po tayong sponsor. Dinagdagan ko lang din ng kaunti, no, para medyo humaba-haba pa yung ating pa-bonus or ang tawag doon, pahabol na papasko. Isa ang mananalo kada gabi. Kung sasagot doon sa ating bonus question for the night, no? Kaya lamang po ang kondisyon ay doon kayo magpapadala ng inyong sagot bilang private message sa aking page dahil hindi ko po ma-access ang DZRH Dos Compañeras na na messenger. So, doon po kayo magpapadala. Ang question po ay nakapost sa ating DZRH, nasa ating screen. Ang question, ilang porsyentong buwis ang aawasin sa bank deposit ng namatay na depositor kung kukunin na ito ng tagapagmana bago pa ang settlement of estate? Dos Compañeras. So alam nyo na posible po na ma-withdraw ang pera kahit hindi pa nasisettle ang estate. Pero take note, meron po itong limitasyon at kondisyon. May mga requirements na tatalakayin natin as we go along. Dos Compañeras. Ayan, so kaya i-message na po tapos sa Sabado mapapadala ko kasi isahan lang ba dahil ako po personal ang magpapadala. So isasabay-sabay ko po lahat ng nanalo for this week on Saturday. I-release ko po yan within Saturday. So magandang gabi din po sa mga taga San Luis Aurora. Magandang gabi po sa inyo. And syempre, itong nanonood sa atin, TAS NMBT Print. So magandang gabi po sa inyo.
At yung mga questions po, welcome. Wag po kayong mahihiyang magtanong. Minsan kagabi, no, merong nagsabi na, oy, mali ka doon. No? Pero proud po ako na sabihin na at mas na-appreciate ko po yung ganon dahil at least, no, yung confusion po ay naka-clarify natin. Kagaya kagabi na sinabi na, oy, mali ka kasi may amnesty. But I was referring to real property tax na hindi naman subject sa amnesty at depende pa rin sa local government unit. But the estate tax, yun po ang pinag-uusapan natin na applicable sa mga nagdaang debts, no? Bago pa yung nakaset according to the set date doon po sa estate tax amnesty extension. Dos Compañeras. Okay, so magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala. Merong nag-message sa akin, magandang gabi po kay Kuya Rider na nagdala or naghatid ng pakape ni Miss Gael Enriquez. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo. Sa ngalan po ni Attorney Cam, ako po si Attorney Rina Seco. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin ngayon kung maari na bang ma-withdraw, no, yung pera ng isang depositor na namatay, no? At meron din po tayong bonus question, no? Kung magkano ba yung maaawas doon sa dineposit ng kaanak ninyo na namatay, no? Kung sakasakali na kukunin na ninyo ang pera nang hindi pa nasisettle ang estate. Again, ang lahat po kasi ng ari-arian ng namatay ay bahagi ng kanyang estate na dapat munang isettle bago pa magkaroon ng pagbabahagi ang kanyang mga compulsory heirs o mga tagapagmana. Dos Compañeras. Ayan. So, pero ang tanong, pwede mo ba itong makuha, ma-withdraw before pa masettle ang estate? The answer is yes. Pero meron pong kondisyon na, meron pong kondisyon na nakasaad doon sa ating Republic Act 10963, no? 10963 o yung train law na sinundan naman ng mga revenue regulation, BIR revenue regulation at ng memorandum circular mula sa BIR na nagka-clarify kung kailan lamang pinapayagan na ma-withdraw ang pera ng isang depositor na namatay bago pa mag-settle ng estate ang kanyang mga tagapagmana. Dos Compañeras. Dati po kasi before ng train law which took effect noong 2018, ang sinasabi po, dapat munang isettle ang estate. Kaya nga po meron dati, natatandaan ninyo, kapag ka may namatay, ang sinasabi kagad, may deposit ba yan sa bangko? Huwag niyo munang i-announce na namatay siya. Huwag muna kayo maglagay ng announcement. Withdrawin niyo na muna yung pera kasi hindi niyo ma-withdraw. Hindi papayag ang bangko na makuha niyo ang pera niya hanggat hindi pa nasisettle ang estate. Ganon, no? Kaya maraming pinupuslit na mga pera at itinatago muna yung kamatayan ng isang depositor, no? So hindi po yung para din makaiwas doon sa tax, no, na ini-impose ng batas. Dos Compañeras. Which makes it more difficult, ano. Pero ngayon, no, dahil po doon sa train law at doon sa BIR Revenue Regulation number 020 of 2018, gayon din yung Revenue Memorandum Circular number 62-2018, ang sinasabi po doon, pwede namang ma-withdraw ng kanyang mga tagapagmana kahit pa hindi pa nasisettle ang estate. Ibig sabihin, wala pa niyang mga extrajudicial settlement of estate, wala pa niyang judicial settlement of estate, or kahit pa wala pang affidavit of sole adjudication or self-adjudication or sole heirship, no? Kung iisa lang ang tagapagmana ng namatay. Dos Compañeras. Okay, sabi po ng batas, no? Pwede ito, pinapayagan na ma-withdraw ang pera ninyo or pera ng namatay, no? Pinapayagan ang tagapagmana na ma-withdraw ang pera ng namatay sa loob ng 1 taon mula nang mamatay ang depositor.
no? So ibig sabihin, meron kayong pagkakataon na ma-withdraw ito, but meron pong mga kondisyon na sinasabi ang batas, no? Hindi po ito subject ng estate tax, na which is yun pong usual na ipinapataw kapag merong namamatay dahil hindi pa naman po nasisettle ang estate. Pero ang sinasabi po ng Revenue Memorandum Circular number 62-2018, magiging subject pa rin po ito sa 6% na final tax. Ayan. So, ibig sabihin, wala ka pa rin pong lusot. Dos Compañeras. Yun nga lang, hindi mo pa kailangan gumastos ng pagdating sa pagpapapublish o yung mga settlement of estate because hindi pa rin po ito requirement. Basta within 1 year from the death of the depositor. No? So, ibig sabihin, meron kayong pagkakataon. Hindi pa ganun kalaki ang gastos. O may chance pa din kayo na, since meron kayong settle na estate dahil may mga lupa, no? Kunin nyo na yung pera, no? Para yun ang magastos ninyo sa pagpapatakbo, pag-aasikaso ng settlement ng estate ng namatay. Yung pertaining to ibang mga ari-arian. Pwede din po dito yung, anong tawag doon? Yung shares of stocks, pwede din po dito yung mga real properties, lupa't bahay, condominium units, ano pa ba? Yung mga apartments, ayan. So, ito po yung maaari ninyong magamit, which is really nice, no? Dahil na kahit papaano meron kayong pang pondo sa pag-aasikaso ng mga dokumento dahil may kamahalan din po naman ang pagsesettle ng estate. Dos Compañeras. Again, hindi pa po ito masasubject sa estate tax pero final tax pareho lang din naman ang amount. 6%, no? Ang kagandahan po dito, no, kapag ganito, mas maaga po ninyong mawi-withdraw. But, no, paano naman kung sakasakali na lumagpas na yung 1 taon, no, mula sa pagkamatay ng depositor, no? Ang sinasabi po ng batas, kung lumagpas na ang 1 taon mula nang namatay ang depositor, i-require na po ng batas, no, ng bangko, no, ayon na din sa batas, na isettle muna ang estate ng namatay. Ibig sabihin, magpo-provide kayo ng either settlement of estate, extrajudicial settlement of estate, or order from the court, no, na nasettle na nila. Tapos na nyo ang kaso sa korte sa pagsisettle ng estate. Or di kaya, i-require din pati yung, kasi di po ba, pag magsisettle kayo ng estate, kailangan yung dokumento, notarized document ng mga tagapagmana na kami sina ABCDE, kami ang mga natitirang tagapagmana ni B, ni D. So halimbawa ganon, no? At kami ay nagkakasundo na ganito. So, yung dokumentong ito na notarized ay publish po sa for 3 consecutive weeks sa isang newspaper of general circulation. Yun pong na-publish na ito ay ipapakita ninyo sa bangko kapag lumagpas na ng 1 taon, no? Mula nang namatay ang may-ari ng account. Dos Compañeras. So, ganun po ang sitwasyon. Kaya kayong mga tagapagmana, kung may namatay sa inyo, alerto po dapat. Dahil, syempre, mas malaki na po ang magagastos ninyo, no, kung sakasakaling palalagpasin pa ninyo ang 1 taon. Paano kung yun lang pala talaga ang ari-arian, no, na maaari ninyong mamana, wala naman palang mga wala naman palang mga real properties at wala namang shares of stocks, wala nang iba pa maliban doon sa account na yun, di at least, no, nakaligtas na kayo sa mga ibang pang mga bayarin. Dos Compañeras. Ayan. So again, dapat po ay tayo'y alerto. So, may tanong dito si Ma'am Grace Recta, kailangan pa ba ng heirs fund, no? Kapag po ganito, hindi po, may mga kanya-kanya po kasi ng requirement ang mga bangko, ano? But generally, hindi po sinasabi doon sa kung within 1 year. The only point is that, no? Kailangan pong makakuha kayo, kailangan po na makakuha kayo ng death certificate ng namatay. Ibig sabihin, yun pong nanggaling doon sa Philippine Statistics Authority, yung tawag doon, yung official document or record of death ng namatay. Kailangan din po ninyo ma-establish syempre na kayo ang tagapagmana
no? Paano ninyo mapapakita na kayo nga ang tagapagmana? Siyempre, kung 5 kayo, ay kayo mag-execute ng mga ng kasulatan na kami po ang surviving heirs ni ABC, no? Ni person ABC na may account sa inyo bearing account number ganito ganyan, no? So, yun po ang maaari ninyong gawin. Siyempre, kasama din yun para mapatunayan ninyo na kayo ay anak o tagapagmana or compulsory heir ng namatay, kasama po dito yung Certificate of Live Birth or inyong birth certificate mula pa din sa Philippine Statistics Authority. Dos Compañeras. Gusto ko din pong i-highlight yung fact na kapag ka po kumuha kayo ng any document mula sa Philippine Statistics Authority, huwag po ninyong itatapon yung papel na naka-staple doon sa inyong document. Bakit, no? Ito po ay nagpapakita ng pagiging opisyal ng inyong dokumento dahil nagpapakita itong resibo na ito ay nagsasabi na ito nga ay nakuha hindi sa rekto kundi sa Philippine Statistics Authority. In fact, narito ang resibo. Hindi po mag-i-stand alone, no? Especially if you go to court. Hindi mag-i-stand alone ang birth certificate. Kailangan ng attaching OR, official receipt, saying itong document na ito ay in-issue ng Philippine Statistics Authority. In fact, narito ang resibo na in-issue ng PSA. Dos Compañeras. Kaya po yung mga OR, no, napakahalaga rin po pagdating sa ganitong mga usapin. Yan. Okay. So, I hope malinaw po ito yung importansya, no, ng pag-establish na kayo nga ay tagapagmana. Ang tanong, attorney, mag-isa lang naman ako, kailangan ko ba bang gumawa ng ganyan? Abay, swerte ka kung mag-isa ka lang. Bakit, no? Bakit? Kung solong anak ka lang at wala na ang asawa ng namatay, mag-isa ka lang, wala kang problema. Bakit? Ang gagawin mo lang ay affidavit of self-adjudication. Of course, it has to be notarized. Sinasabi doon na I am the sole surviving heir. Ako ang solong tagapagmana nitong namatay na may-ari ng account na ito and therefore, ina-adjudicate ko sa sarili ko itong lahat ng itong account na ito na ako na ngayon ang nagmamay-ari bilang solong tagapagmana ng aking namatay na magulang o pinagmamanahan ko. Dos Compañeras. Yun, madali po kapag solong tagapagmana. Yan. Siyempre, mas masaya. Bakit? Solo mo yung matatanggap. Ayan. Sabi ni Gael Enriquez, nakatago yung OR ng PSA ko. Huwag niyong iwawala, no? Nabubura pa naman ito. So, i-photocopy ninyo or picturean po ninyo. Marami pong mga akala hindi ito importante. Valuable po ito. In fact, yung pinaglagyan ng inyong dokumento, itago nyo pa rin. Magagamit din po ninyo ito. Ayan. So, paano naman? No, kung sakasakali po na dalawa kayong depositors, no? Dalawang sitwasyon din. Ang co-depositor mo, joint account, no? Joint deposit. Halimbawa, dalawa kayo na depositor at hindi kayo magkaano-ano, hindi kayo blood related, hindi kayo magkapatid, hindi kayo mag-asawa. Like for example, I have a joint account with my business partner, no? Ang negosyo lang naman namin, hindi man po banky business. Pero maliitan lang, no? Dos Compañeras. So, nag-set up ng joint account. So, pag halimbawa ako, yung pangit halimbawa ako namatay, automatic ba yung co-depositor ko ang makikinabang doon sa buong amount na natitira pa sa bangko? Dos Compañeras. Halimbawang meron akong kami ng co-depositor ko na 20,000 pesos. Ano ang mangyayari dito, no? At magkano ang kanya, magkano ang akin? O solo na ba niya yun? Kasi wala na ako, namatay na ang kanyang co-depositor. Kapag ka po hindi magkamag-anak ang joint, ang co-depositors, no? Siyempre, ang presumption ay hati sila doon sa amount and therefore, ay maari po niyang ma-withdraw yung kalahati ng amount, no? Kasi ang presumption is yung kalahati, yung mga tagapagmana na ng namatay na co-depositor ang siya na pong dapat na
mag-claim. Dos Compañeras. Paano naman kung yung co-depositor ay asawa? Ayan. So, papasok na po ulit yung binanggit ko earlier na bilang tagapagmana, kasama yung anak, kung meron mang anak, no, mag-i-execute siya ng affidavit na kami ang mga tagapagmana or ako ang tagapagmana ng aking asawa. Narito ang legal na dokumento na nagpapakita na ito ang aming relasyon. Dos Compañeras. Ayan. So, I hope nasusundan po ninyo ang ating talakayan. Uy, ang daming nanonood sa atin ngayon. Thank you so much. At ang daming nga nanonood sa atin. So, maraming salamat po. Magandang gabi muna kay Glenda Feseco Agdigos. Ito ay pamangkin ko sa pinsan. Gayon din kay Leanne Seco. John Malapote Labo. Asawa ito ng classmate ko. Maria Cristina Sevilla. Parang classmate ko din ito. Hindi ko lang masyadong sigurado kasi ang daming magkakapangalan. Ginoong Ellie Abanto, Raymond Botalon, and si Federico Bagisi. Si Rome Asuncion nanunood din sa atin. At syempre maraming iba pa na nanunood. Si Norman Susada, thank you very much at good evening po sa inyo. Now, balikan natin ang ating talakayan. May mga pagkakataon, no? May mga pagkakataon po na may nakalagay doon sa ating joint account. May nakalagay na survivorship clause. Ano ba ang ibig sabihin ng survivorship clause? Dos Compañeras. Alam niyo po kapag ka survivorship clause, ang nakasaad doon na kapag ako ay namatay, ang co-depositor ko ang magmamay-ari ng lahat ng pera na nandoon sa bank account sa account namin, no? Kaya magkamag-anak man sila, mag-asawa man sila, total strangers, or kung ano man ang relasyon nila. Kahit pa hindi po sila magkadugo, no? Pwede po itong mangyari. Kaya lang, no? Ito ang kailangan maging alerto ang mga compulsory heirs. So, sino nga ba yung mga compulsory heirs? Siyempre, asawa, anak. At kung walang anak, siyempre, aangat. So, ang pagmamana po kasi, pupunta muna sa baba. Anak, apo. Yan. Kung walang anak, wala na ring apo, pupunta sa taas, saka pupunta ka na nanay at tatay, no? Kung wala si nanay at tatay, saka palang tatagilid, no? Pupunta sa mga kapatid, no? Pero anuman ang sitwasyon doon, kasama po ang asawa. Dos Compañeras. Ayun. So, hindi po nawawala ng share ng asawa habang nananatiling kasal. Ibig po sabihin, yung mga extra, hindi po sila kasali. Hindi, wala pong say yung mga extra. Unless of course, pumasok doon sa survivorship clause, doon sa sila yung magka-joint depositor or co-depositor. Pero, again, nag-ooperate po yung provision ng civil code at saka ng family code na yung illicit na relationship ay hindi po pwedeng pag-ugatan ng karapatan, and therefore yung any donation or pamana doon sa mistress o sa paramour ay ipinagbabawal po ng batas, at yung legit na asawa, legit na pamilya, pwede itong bawiin, lalo na kung mapatutunayan na wala namang ambag ang paramour o ang mistress doon sa account o doon sa property na sinasabing na-acquire nilang dalawa habang nasa illicit relationship. Dos Compañeras. Okay, no. So yun na po yun, yung ating talakayan tonight. Yun. So may mga pagkakataon naman na nagkaroon na po ng settlement of estate. Ano naman ang mangyayari kung halimbawa nagkaroon na ng settlement of estate ang mga tagapagmana, mga compulsory heirs? Hindi na po ito papasok doon sa final withholding tax, doon naman siya papasok sa estate tax. So, marirelease yung pera, naawas, maari, kung withholding tax, naawas na po yung 6%. No? Ibig sabihin, kung 1 million ang pera sa bangko ng isang namatay na depositor, no? Ilan ba ang 6% ng 1 million? 60,000 pesos ang maaawas bilang buwis dun sa 1 milyong piso na nasa account nitong namatay na depositor. Ibig sabihin, yung tagapagmana na nagwi-withdraw o kumukuha ng pera,
940,000 na lamang ang kanyang makukuha. Dos Compañeras. Halimbawa naman na nangyari na nagkaroon na ng settlement of estate, yun bang bangko kailangan pang awasin yung 6%? The answer is no. Hindi na po. Bakit? Kasi kung nagkaroon na ng settlement of estate, doon yun po ay ikakarga doon sa kasamahan ng mga ari-arian pa ng naiwan ng namatay, at yun yung kabuuan na yun ang magiging subject sa 6% na estate tax, no? Kaya lang, no, ang advantage po dito, kung sakasakali na exempt, pumasok doon sa amount, no, sa category na hindi pa taxable. Bakit? Kasi sa ilalim po ng batas, no, ang isang taong namatay ay meron pang mga deduction sa kanyang mga estate. Anong ibig sabihin nito? Yung 10 million na deduction for family home, ibig sabihin kung magkano ang halaga ng bahay ninyo, ay exempt na yon, no? Yung family home ninyo, yun exempt na yon sa mga basis or computation ng inyong estate tax. So, ibig sabihin, bahagi ng estate, pero hindi siya bubuwisan, no? Up to 10 million pesos, depende sa value ng property or depende sa value ng family home. Kung 5 million ang value ng family home, 5 million po ang makiklaim ninyo na deduction from the taxable amount. Meron din po na standard deduction na hospital man o hindi, na kaya yan ay namatay ng productive, bago siya namatay, super productive, walang sakit, pero natulog, binangungot, namatay, kung meron, if there is such a thing as bangungot, no? Yun pong 5 million, standard po yun, hindi ninyo kailangang patunayan, ang kailangan nyo lang patunayan po ay may namatay at entitled siya or entitled kayo sa 5 million standard deduction. Ang advantage kapag na-settle na po ang estate, bago ninyo kunin ang pera sa bangko, makukuha po ninyo ng buo yung amount. For example, yung sinabi ko kanina na 1 million pesos, makukuha po ninyo ng buo. Wala yung 60,000 na naaawas because hindi na siya itatax because nandoon na siya nakakarga sa, nakasama na siya o nakapisan na siya doon sa total value ng estate na sinettle na ninyo. Dos Compañeras. Yun po ang kagandahan doon. Okay, ito si May Soto may question. Sabi niya, may ka-joint account po ako sa bank, no? Magandang gabi sa iyo, Sir Alan, dyan sa Metro Bank. Parang sa bangko po ninyo ito Namatay po siya na may almost 100,000 pa pong natitira. Ang question ko po, pwede ko po bang ma-withdraw ang buong amount or may kailangan pa po akong dokumento na isasubmit? Okay, ang question ko, May, ano ba ang relasyon mo doon sa iyong co-depositor, no? By the way, nagmamatter din po yung end and or, ha? Bakit? No? Kapag ka end ay kailangan dalawa, di ba? Kaya hindi niyo basta-basta ma-withdraw ang pera, no? Kung may co-depositors kayo, dapat kayong dalawa or kayong mga depositors sa isang account na yun ang pumipirma. Pero pag or, either of you or kahit isa sa inyo o kahit sino man sa inyo. Dos Compañeras. Now, ang question dito kay May Soto, ano ang relasyon mo doon sa co-depositor na namatay? Ikaw ba ay tagapagmana niya? Are you just friends? No? Kasi if you're just friends, yung kalahati noon, no? Unless of course mapatutunayan mo na yung pong 100,000, 90,000 po sa akin yan sa pamamagitan ng pagpapakita ng inyong deposit slips na ikaw nga ang nag-deposit nito, no? Ang presumption, kung wala kang mapipakitang ganito, hati kayo doon sa 100,000. So 50-50. Kung kayo ay walang relasyon, wala kayong blood relations, hindi kayo tagapagmana ng inyong co-depositor o hindi kayo isa sa mga tagapagmana, chances are hindi po ninyo makukuha ng buo dahil yung tagapagmana niya ang kukubra doon sa kalahati. Dos Compañeras. Ano yung isasubmit? Syempre, yun pong mga binanggit na natin earlier na patunay na kayo nga ay, no, na kayo nga ay tagapagmana, or you don't have to prove anything kung kayo po ay hindi tagapagmana at ang kukunin nyo lang ay yung bahagi ninyo sa joint account. Dos Compañeras. Ayan. So, meron pa tayong mga questions dito, no? Ito nga yung question niya, itatanong ko lang po ang tungkol sa survivorship clause sa joint deposit po ng uncle ko na namatay na single at walang heirs. Bale kanya lang po ang deposit na yon. Gumawa lang ng joint
or account with the caretaker na bale anak-anakan niya pero hindi po legal ang pag-aampon. Inaangkin po niya ang deposit as mana. Kami pong mga pamangkin dahil wala na rin po yung mga kapatid niya, may habol po ba kami sa joint account? Dos Compañeras. Ayan. So yan po ang sasagutin natin. Complicated yung question ni Jerome pero sasagutin po natin sa ating pagbabalik. Magandang gabi po muna sa mga nanonood sa atin, Kenneth Arevalo, and of course si Enrico Quindoza, si Gael Enriquez ay nanonood talaga lagi-lagi. Hilo Campo sa Tiaong, Quezon. Bakit ba napaka-traffic sa Tiaong, Quezon? Sir Hill, no? Ilang oras ako diyang nag-drive. Inaabot ng halos 7 oras yata yung drive ko mula dito sa Maynila hanggang sa Dalahican Port. Locring de la Cruz. Magandang gabi, Jerry Angustia, Romel Cayabyab, Jerry Quebral, and Boyax Orsal. Magandang gabi rin po kay Maria Cristina Sevilla at yung mga iba pa. Yung mga late daw ay sasayaw. Kenneth, late ka. Si Marcelo M. Magandang gabi po sa inyo. And Sandy Navarro. Sana all may mga minamana. Magandang gabi din Chona ng Las Piñas, Peter Albia, and Ray Mendoza. At lahat po ng mga nanonood pero hindi nagpaparamdam, magandang gabi po sa inyo. Magparamdam din po kayo paminsan-minsan. At yung may nagpapadala bakit may nagko-contact sa akin na magdi-deliver daw ng food. Sino ba ito? Thank you very much po. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. May question po tayo para sa bonus natin na 500 pesos na i-release natin on Saturday. Ang tanong, ilang porsyento or magkano ang buwis sa bank deposit ng namatay na depositor kung kukunin ito ng tagapagmana bago pa ang settlement of estate. Na-discuss na po natin ang sagot dyan. Ilan po muna mga paalala, nagsusolong panyara ng bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. 27, gayon din kay Christian Carlo Villarasa at Francis Harold Jr., Dizon Jr., nanonood sa atin sa Rojas Oriental, Mindoro. At syempre, nanonood din po sa atin, no? Itong nag-request ng ating topic tonight, si Mark Lax. Ano ko ba ito? Laracas o Laksamana? Hinuhulaan ka. O kaya Lak daw. Ano pa ba yung may mga Lak? Hindi naman lactose intolerant, no? Magandang gabi po sa inyo, Mark Lax. And of course, Butch Gargantilla, Mang Grace Recta, Brian Dinero, Beth Santos, gayon din kay Christian Maak Monreal at maraming iba pa. Nanonood din sa atin si Jeroma Manahan Lakdaw. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, sino nga ba yon? Kenneth Arevalo, yung kaklase natin ng high school na nanonood, nagtatanong sa atin, no, kung kaklase ko daw ba siya. Hindi ko lang matandaan kasi ako po ay magkaiba kami ng pinasukan. Pumasok lang ako doon sa school na yon, ng second year high school. Pero magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Merville, magandang gabi din. Si Raymundo, ano pa ito? Ang bilis ng pagdating ng inyong mga messages. Pero thank you very much. No? Meron pong question dito. No? Ang tanong niya, kung yung bang 6% na final withholding tax ay for the entire amount in case of joint account or joint depositor. No, yung 6% po in a final withholding tax, mag-a-apply lang dun sa kalahati, hindi po dun sa buo dahil buhay pa naman yung isa, di ba? So ang itatax lang, no, yung amount o yung halaga na yung share noong namatay na depositor or co-depositor. Dos Compañeras. So kung sakasakali po joint account, 1,000,000 ang pera ninyo. Ninyong dalawa. So, yung isa namatay. Yung 500,000 lang po ang magiging subject sa final withholding tax. Which is how much? Yung 500,000, 60% of 500,000 is 30,000 pesos. O, di ba? Minemorize ko na yan. Yan. So, yun lang po ang itatax, no? Kung 2,000,000, edi 60,000 dahil hati kayo dun eh. Di ba? So, ang itatax lang yung share noong namatay doon sa inyong joint deposit. Dos Compañeras. Okay, now we go to sino nga ba yung question nagtanong sa atin kanina, yung tungkol sa survivorship clause sa joint deposit ng uncle niya na namatay na single at walang heirs. Balik kanya lang po
ang deposit na yun. Gumawa lang ng joint OR account with the caretaker na anak-anakan po niya. Pero hindi naman po legal ang pag-aangkin or pag-aampon. Inaangkin po niya ang deposit as mana. Kami po mga pamangkin, dahil wala na naman po ang mga kapatid ng uncle ko, may habol po ba kami sa nasa joint account? Dos Compañeras. Actually, parang lumalabas na kapag ka merong ganitong survivorship clause, na pamana, no? Para ito ay bequeath or regalo or inahahabilin doon sa kanyang co-depositor. At bilang wala na namang compulsory heir ang inyong uncle, no? Kaya magpakabait kayo. Bilang wala na namang compulsory heir ang kanyang uncle, dahil ito ay walang anak, single, wala nang magulang, wala nang kapatid, aba, no? Meron na pong full control or ang tawag doon, total na ang kanyang kalayaan ay naidispatcha ang lahat ng anumang ari-arian niya kahit kanino man niya ito ihabilin or gustuhin ihabilin. Dos Compañeras. Kasi remember, kapag ang isang tao ay single, walang anak, syempre single, walang asawa, wala na ring magulang, wala na po siyang compulsory heir. Wala nang tagapagmana na iminamandato ng batas na sabing, automatic i-reserva mo yan. Kasi kapag ang isang tao po ay namatay at may anak, sinasabi po ng batas, kung meron pa siyang compulsory heir, anak, asawa o magulang, no, kalahati nung kanyang mga ari-arian hindi pwedeng i-dispatcha dahil automatic ipapamana or ipapamigay ito, babahagin ng kanyang mga compulsory heirs. Sa sitwasyon ng isang taong single, walang anak, walang asawa, walang magulang, walang apo, may kalayaan pa kahit sa helper niya, kahit sa boy niya, kahit sa kanyang boylet. Pwede po niyang ibigay at wala pong hahadlang sa kanya. Walang legal na hadlang para ipamigay niya ang kanyang property kanino man niya gustuhin. Dos Compañeras. So sa sitwasyon ni Jerome kung saan yung pera yung deposit ng kanyang uncle ay sinasabi na automatic pag namatay ako mapupunta ito sa co-depositor ko, ay it is in a form of a bequeath or pamana na maaring hindi maaaring basta-basta questionin nitong mga tagapagmana or yung kanyang would-be supposedly kaanak dahil single naman siya, no issue, so pwedeng ipamigay kahit kanino. Dos Compañeras. Okay, may question dito, no? Kung acknowledged illegitimate child po, tapos may deposit ang father na namatay na, ginawa po ng legal wife and legitimate children na withdrawin lahat, pero pagkamatay, hindi po dineclare. May habol pa po ba ang illegitimate child? Of course, pwede kayong maghabol. Kailangan nyo lang patunayan na, ako'y acknowledged child, illegitimate child, pero may karapatan ako. At patunayan ninyo na withdraw ito at the time na patay na yung tatay ninyo. No? So, kailangan yung una, syempre, kausapin nyo yung legit na family, yung marital family. Tapos, kung hindi po makuha sa maayos na usapan, pwede po kayo magsampa ng petisyon sa korte para sa settlement of estate. Yan. So, doon, kailangan alerto kayo. I-allege nyo lahat ng mga ari-arian ng namatay at syempre, may mga expenses po ito na mai-incur kayo. Dos Compañeras. Okay, ang bilis po ng oras, may mga questions pa tayo. Pero hindi ko na po nabasa lahat. Pero pagbibigyan ko po natin ang inyong mga questions bukas dahil mahaba-haba naman po ang ating mga pagsasamahan. Pero dahil nga po, may 2 minutes pa pala tayo. Magandang gabi muna. Bati na lang para sa iba. Magdalena Martin, Fidel Aquino, Celestine Canton, Erlene de Gonzalez, Darlene Francisco, Locrin de la Cruz, Nelia Licong. Si Ma'am Licong. Magandang gabi po sa inyo. Raimuto Minami, Merville, ganyan din kay Bat Santos, Melinda Francisco, Federico Bagisi, Lelaine Paloma, Melissa Mendoza, Jerry Angustia, William Ordonez, Ellen Fernandez, Jason Abolencia, Geraldine Velasquez, Rodney Yusi. Mga bago po ito Brian Dinero and Irene Almodovar, Michelle Demerca, and June Mendoza. Mags Kel Barberan,
Romel Cayabia, Violeta Montecalvo, Cherry Balbon, Camille Brillantes, Josie Inocencio, Alexa Malig, Israel Campos, and Rochelle Lee, ganyan din kay Joey Sumampong and Gina Alonso, Rico Macanto, and Ren Sevilla, Ma'am Jinky Parley Andrade, magandang gabi sa iyo kabayan, Tony Mercado and Minda Angeles, Leonardo Tuble and Adrian Lay John, magandang gabi po sa inyo, maraming iba pa na nanonood sa atin, Michael Bay and Chia Laron, magandang gabi sa inyo. Dos Compañeras. Ayan, so sa tanong na magkano ang buwis sa bank deposit ng namatay na depositor kung kukunin na ito ng tagapagmana bago pa ang settlement of estate, ang sagot 6% final withholding tax. Dos Compañeras. At ang winner po tonight, congratulations sa inyo, makukuha ninyo ang inyong premyo on Saturday. Ayan, si Josie Inocencio, congratulations sa iyo. Miss Josie, ipadala po ang inyong GCash number sa bilang private message sa aking page at sa Saturday, ipapadala ko po ang inyong premium. Maraming salamat po sa sponsor natin sa ating bonus question tonight. At syempre, maraming salamat din sa pakape at pa-sandwich, Miss Gael Enriquez. At parang may nagpadala pa ng pagkain. Bakit ganun? Ang babait ninyo sa akin ngayon. Thank you very much. May nagpa-grab ng pagkain dito sa atin. Hindi ko lang alam kung sino. So thank you very much. At syempre, magandang gabi sa iyo, Ate Lily Baradi and Tia Patring Soleta dyan sa anong tawag dyan? Dyan sa Bikas-Bikas, layang-layang Bikas-Bikas Benavista Marinduque, and of course Saloy and Weng Soleta, gayon din kay Tio Femio Seco and Tia Sinay Seco. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Thank you so much. Magsama-sama po ulit tayo tomorrow, June 5, 2024. Antabayan ng susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Ako pa si Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi, everyone. Dos Compañeras.